Patatapos na natin gawa ng reaction video yung palpak na J-35 fighter jet ng China na 7 minutes lang umiere at talaga pong palpak. Ngayon po may panibago na naman nakakahiyang istorya na naman tong China dahil mismong kaalyado po nilang bansa ay nagre-reklamo dahil po sa mga Chinese cars na talaga pong mistulang ataol dahil po tumitirik talaga kapag ito po ay sobrang nalalamigan. Para po sa konteksto ng ating reaction video, panoorin po natin to. Let's do this. As winter sets in, Chinese cars exported to Russia are facing serious issues. Russian media reports that these vehicles, which dominate the Russian car market, are now being dubbed mobile coffins. Russian consumers... Grabe no, mobile coffins daw no. Kumbaga, ataul ang nangyayari dito sa mga Chinese cars na talaga pong inabail ng kaalyado nilang Russia. are reporting dangerous issues with the door locks on Chinese cars in extreme cold. Owners of the Cherry Tiggo 4 have said that in freezing temperatures, their car doors sometimes lock suddenly, trapping drivers inside. Talagang no, delikado po yan, no, malalak ka sa loob. Paano na lang kung talagang hindi mo rin mabubuksan yung bintana? Talagang masusuffocate ka dyan sa loob. At siyempre, hindi ka nga makakalabas dahil automatic naglalak siya. No, yan po ang mga Chinese cars. Sobrang palpak. The windows freeze and still shut. There is no way to escape, making the situation especially dangerous. Media reports indicate that the driver's side door is most prone to jamming. While it can occasionally be opened through the window, doing so in winter is risky because the window regulators may not work in the cold. The problem is caused by... Sipin nyo ha, may winter din po sa China, di ba? Correct kung may pamrong, pero bakit hindi nila magawang pulido na yung kanilang mga sasakyan o kanilang minamanufacture na kotse ay winterproof? Kasi po, dito po sa Russia, winter din dyan. Di ba? Nakita nyo naman po, nagyayelo talaga. Talaga pong delikado sa mga hindi winterproof na sasakyan. Talaga pong titirik po yan. Kaya nga po mismong kaalyado na po nilang bansa yan, mga nagrereklamo, mga Russian citizens, no? Kasi nga po nagbagsak po ng sobrang todong mga Chinese cars dyan sa Russia. Tinangkilik po nila at ngayon sila po ngayon ay nagdudusa dahil nga po sa ganyang sitwasyon ng kanilang mga nabiling Chinese cars. At meron din pong balita na ang Canada daw po ay tatangkilik din po ngayon ng Chinese brands, no? Kasi po talaga pong marami daw pong ibabagsak na Chinese brands na kotse. Good luck po sa Canada kapag po naranasan nyo rin po itong mga palpak na Chinese cars ng China. Grabe po to. Condensation entering the door locks motor. When it freezes, the handle stops working and the manual locking button may also fall off due to the cold. Yun lang. Geely and Monjaro owners have encountered similar issues. Forum users have reported that rear door cables freeze in cold weather or that the door handles on the passenger side become loose, preventing the door from closing. Grabe, sira no. Hinatak niya yung pinto. Grabe naman tong mga sasakyan na to. Talagang hindi nila inayos yung pagkaka-manufacture o paggawa. No, kaya ngayon masasabi talaga natin na kaya nga syempre nagawa yung salitang made in China, palpak talaga. No, hindi po dekalidad ang gawa ng China. Kadalasan po dyan ay puro kopya, no? Kinokopya doon sa magagandang design ng ibang bansa, particularly karamihan kinokopya nila sa Amerika, di ba? Kahit nga po sa mga bags, sapatos, di ba, kinokopya nila. Kumbaga, sila kasi quantity sila pero yung quality wala. Bagsak ang quality. Kaya ito po ngayon, no? O sa mga magbabalak po bumili ng kotse dyan, kahit wala po kayo sa Russia o wala po kayo sa mga winter na alam nyo naman po, na karamihan po talaga rin ng mga Chinese cars ay sirain talaga. Real talk po yan. Hindi po mai-invento ang salitang made in China na sirain kung hindi po totoo yan. Or that the door handles on the passenger side become loose, preventing the door from closing. In addition, owners of the second generation Geely Atlas and Haval crossovers have faced problems with yung mga Geely users dyan, mag-comment kayo sa baba kung okay pa ba yung mga Geely nyo, di ba? Bilang sumikat din yung Geely sa Pilipinas Chinese car po yan. Sana ay meron kayong mga matitinding warranty dyan sa sasakyan yung Geely. Kasi ito nga po, pinapakita dito at sinasabi dito na yun nga, isa yung Geely sa talaga pong sirain na sasakyan. Central locking failures, as well as issues with locking or unlocking doors in the cold. Some have used de-icer and lubricants as temporary fixes, but more extensive repairs are usually needed. A Changan CS55 owner reported an unusual diesel engine-like knocking sound from the transmission after driving in snow. Another Haval... Paano na yan, no? Kung talagang biglang huminto yung kotse mo, tumirik ka, tapos nalak ka sa loob, tapos ganyang katinding winter, talagang mamamatay ka sa loob, parang ataol na nga talaga yan. Hindi nga malalak ka Kumbaga, mapoprosen ka sa loob, no? Hindi ka makakahinga, sobrang lamig, hypothermia ang aabutin mo, kaya sobrang mag-ingat po kayo sa pagbili po ng sasakyan.
Kung maaari po ay, syempre, huwag kayong bumili na ng mga Chinese-made products dahil ganito po talaga ang nangyayari. Syempre, yung iba nagsasabi, mura, no? At high-tech. Pero hindi natin alam na minadali at talaga pong madaling masira ang mga Chinese brand na, na sinasabi po dito. Hindi naman po siguro lahat, pero yung mga sinasabi po dito ay talaga pong experience na po nila na mismong kaalyado nila na Russia ay galit na galit dahil nga po palpak ang mga Chinese cars na nabili nila. Diesel engine-like knocking sound from the transmission after driving in snow. Another Haval F7 owner reported hearing the same diesel engine noise when starting their vehicle at temperatures below -32 degrees. Owners of Chery's Premium X, TXL and VX crossovers have also raised concerns. Naka Cherry, kakalat din po Cherry dito. Di ba? Dito sa Asia, kalat na po yan. Lalong-lalo na rin po sa Pilipinas, no? Alam ko po marami pong Cherry na kotse na dyan sa Pilipinas, no? Mag-ingat po kayo. Marami nga po nagsasabi, no? Di baling lang mag-Toyota ako na Blaspag. Kahit nga po yung Toyota Wigo pa yan. Noon na pinakamababang na siguro ng ngayon ng Toyota na may ng mababang klase ng kotseng Toyota. Magto-Toyota na daw sila kaysa daw po mag-Chinese cars. Real talk po yan kasi po ang Japanese cars po ang pinakamatibay sa lahat at madaling hanapan ng pyesa. Ganun po katindi ang Japanese brands na kotse. Sa lahat po, pinakamatibay po talaga ang Japanese brand na kotse. Kaya mag-ingat po kayo sa mga wala pa pong kotse. Kung bibili kayo ng mga kotse, mag-isip po kayo mabuti kung bibili po kayo ng Chinese brand. Kasi po, kumbaga, reliable ba yan o hindi? Siyempre, kayo po yung mahihirapan dyan. Pasakit sa pera nyo, mamalayan nyo, pinag-ipunan nyo pa talaga yan, tapos ganito yung mangyayari sa inyo. At unang-una, kapag nasira po yan, wala pong available na pyesa. At wala pong available na gagawa, lalo na po dyan sa Pilipinas. Bihirang-bihira po yung pyesa ng mga Chinese brands, na mga sasakyan. Kaya nga po sinasabi ko sa inyo, Toyota o yung mga Japanese brands, yun po ang masasabi po nating matibay at talagang tatagal, no? Mababawi mo talagang ginastos mo sa lahat-lahat dyan sa magiging sasakyan mo na yun na kotse. Kaya yun, mag-iingat po kayo dahil ito po, no, mismong mga Russian na po ay nagre-reklamo dahil po sa kanilang Chinese brand na sasakyan na talaga pong palpak. In snowy weather, the automatic retractable door seal often freezes. Car enthusiasts have suggested a DIY solution to fix the issue, removing the corresponding fuse. Yun lang. When trying to tow the stuck X crossovers with a trailer or another vehicle, the front bumper reinforcement was torn off, causing damage to multiple parts of the car. Yun lang. Another common issue is that condensation in the muffler freezes, preventing the engine from starting in cold weather. Car owners have complained about design flaws in the exhaust system, especially the poor angle of the pipe ends, a problem most noticeable in the Chery Tiggo 5. Kumbaga masasabi po natin talaga, no, na lahat po talaga sa produktong China, kahit po sa gobyerno nila, puro palpak po. Palpak yung mga military defense ng China, no, na mismong gobyerno nila. Tapos karamihan din ng mga produkto ng China ay palpak. Madaling masira, alam nyo na, low quality. Kasi nga po, sinasabi ko sa inyo, sila po ay for quantity at hindi po sila for quality, no? Kaya para sa akin, no, kung magtatangkili kayo ng Chinese brands, lalo na po yung mga gantong major yung gastos, no, yung mga sasakyan, yung basta made in China na mga milyon yung gagastusin nyo o thousands of pesos o dollars, mag-isip po kayo kung Chinese brand ang inyong bibilin. Grabe po ito. Some Russian drivers have drilled small drainage holes in the resonators to release accumulated water. Automotive expert Vadim Kabanov told the media that Russia's winters make Chinese cars a potential death trap. Grabe. He explained these Chinese cars are difficult to start remotely and can't handle snow or off-road conditions. Lalo pa naman yung mga sasakyan po ngayon, di ba? Lalo to mga Chinese cars, puro matic, no? Talagang wala siyang manual ignition, wala siyang lahat, walang. Kumbaga, pag nasira na po talaga yung mechanical niya o yung computer niyan, wala na, hindi mo na mapapaandar. Kaya kung ako sa inyo, alam ko, mas quality pa nga talaga yung, yung mga South Korean brand na sasakyan, lalo yung Kia. Dati po yung Kia, tinatawanan po yun, pero ngayon po, yung brand po ng Kia ngayon ay rumaratsyada at talagang gumagrabe na rin po yung quality niya. Kumbaga, humahabol na rin po sa mga brands na Toyota, na ganun, no? Talagang matagal na rin po yung buhay ng mga South Korean car. Kaya mag-isip po kayo mabuti kung bibili kayo ng kotse o kung kayo nakakaranas kayo ngayon ng malfunction o talaga pong pinapahirapan kayo ng mga Chinese cars nyo, mag-comment ka dyan sa baba kung meron po akong subscribers na meron pong Chinese car na talaga pong nakakaranas po ng ganito. Although hindi man po kayo nasa winter country,
Kahit po nasa Southeast Asia kayo, mag-comment po kayo dyan sa baba. Kung kayo po ay nakakaranas ng hindi maganda sa inyong mga nabiling Chinese car. Chinese cars are difficult to start remotely and can't handle snow or off-road conditions. Also, with their CVT gearboxes, vehicle performance is generally poor. Yeah, Kurbanov added that Chinese cars perform worse than those from Korea, Japan, and Germany in winter conditions. He also pointed out that Chinese car owners must replace important parts every 3 years, and there are frequent failures, including with the transmission. isipin nyo na bibili ka ng kotse tapos every 3 years magpapalit ka ng kotse dahil nga palpak. Tapos nabanggit niya nga dito, no, German car, US car, tapos Korean car, mga Japanese cars, mga reliable na kotse. Naglalabas ka ng malaking pera. Parang nagpalit lang ng cellphone, di ba? Every 3 years, ang palit po ng kotse. Big time! Siyempre, tayo, lalo mga Pilipino, di ba, talagang pag bumili po tayo ng mga sasakyan, talagang matagal po natin gagamitin yan, no? Kaya, wag na po kayong bibili ng mga gantong klaseng kotse, ng mga Chinese made na alam po natin na madali pong masira, lalo po pag dyan sa Pilipinas, alam ko, walang customer support, 'di ba? Talagang ini-ignore yung iba. 'Di ba? Ganun po 'yun eh. At yun nga po, walang piyesa at walang maggagawa. Actually, yung mga dati ng brands, yung mga yung Toyota, yung mga lahat yan, yung mga Ford, yung mga marami pong magagawa niya kasi nga po, trusted brand na sila at kalat na po ang pyesa, lalong-lalo na po yung Toyota. Kaya mag-iingat po kayo. Ayun lang po, no? Mahaba na po ating reaction video. Basta meron na po tayo idea na pati nga po ang mga Russians ay galit na galit po. Dahil po ang kanilang mga Chinese brand na kotse ay palpak. Siyempre, gastos po yan. At siyempre po, abala. Dahil pwede ka rin mamatay, lalo't nag-winter po sa kanila. Pag tumirik po yung sasakyan nila, legit na sinasabi dito na talagang parang ataul na yung sasakyan na yon. Maraming salamat kung nakaabot ka hanggang dito. Mag-like ka kung gusto mo ating video. Mag-subscribe ka na rin para updated ka sa mga gantong content. Ingat ka. Till next time. God bless and peace out. Bye.